Nagbuhos ang lalaki ng isang bote ng lason. Gusto niyang protektahan ang katawan ng kanyang anak na hindi kainin ng mga buwitre. Ngunit sa kanilang pag-alis, isang buwitre ang dumapo sa bata at kumagat ng malakas. Ang sakit ay gumising sa bata. Hinawakan niya ang buwitre at buong lakas niyang itinapon sa bangin. Noon niya napagtantong nakahiga siya sa gilid ng isang bangin. Kung mananatili siya roon, maaaring magutom siya o kakainin ng mga buwitre sa madaling panahon. Kaya nagpasya siyang bumaba. Ngunit sa sumunod na segundo, nadulas ang kanyang paa at muntik na siyang mahulog. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang isang bitak sa bato sa tamang oras. Sa sandaling iyon ay nakabitin siya sa himpapawid. Ang lumalapa, nagsimulang umulan ang langit. Ang mga bato ay naging madulas. Nagsisimula nang bumigay ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang tubig ulan na bumubuo ng isang maliit na ilog. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob at tumalon. Kinabukasan, ang matinding sakit ang gumising sa bata. Nasugatan ang kanyang paa. Gumapang siya sa isang paddle na nahihirapan. Ininom ng matakaw ang tubig na may halong putik. Matapos magpahinga ng ilang sandali, hinubad niya ang kanyang sapatos at nakita niyang namamaga ng husto ang kanyang bukong-bukong. Naglagay siya ng mga bato sa magkabilang gilid at idiniin ng husto. Pagkatapos ay nakakita siya ng ilang mga stick at gumawa ng isang simpleng splint. Naglakad siya sa sakit ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabalik sa tuktok ng bangin. Ngunit ang kanyang mga tao ay wala na. Tanging ang libingan na ginawa ng kanyang ama para sa kanya ang naiwan. Akala pala nilang lahat ay patay na siya. Bigla siyang nakakita ng isang grupo ng mga lobo na mabilis na papalapit. Sinubukan niyang umakyat sa isang puno upang itago, ngunit ang isa sa mga lobo ay tumalon at kinagat ang kanyang paa. Naglabas ng kutsilyo ang bata at sinaksak ng malakas ang lobo. Kinuha ang pagkakataong umakyat sa puno, ngunit hindi umalis ang mga lobo. Inikot nila ang base ng puno nang walang tigil. Sa kabutihang palad, sa wakas ay umalis ang mga lobo kinabukasan. Tanging ang nasugatan lamang ang natira. Ang bata ay gumawa ng isang simpleng sibat gamit ang isang kutsilyo at isang stick at maingat na lumapit sa lobo. Ngunit nang imulat ng lobo ang kanyang mga mata, nagpakawala ito ng mahinang ungol. Lumambot ang bata. Dahan-dahan niyang inabot ang isang lubid, sa kasabay-sabay na itinali ang nguso nito para hindi ito makaatake. Pagkatapos ay marahan niyang nilinis ang sugat nito. Sa gabi, hinawakan niya ang lobo, nagtago sa isang kuweba upang magpahinga ng magkasama. Kinaumagahan, nagising ang bata at nakitang tinanggal ng lobo ang lubid sa bibig nito. Ipinakita nito ang matatalas na ngipin sa kanya, ngunit hindi nagpatinag ang bata. Sa halip ay dahan-dahan siyang naglakad na may dalang tubig. Ang makita ang bata ay hindi sinasadya. Uminom ang lobo ng tubig at kumalma. Ang bata ay hindi madaling makagalaw at hindi makahanap ng pagkain. Kinailangan niyang kumain ng mga surot para mabuhay. Kailangan gawin din ng lobo. Mabuti na lang kinabukasan, nakahuli ng kuneho ang bata. Ito ang kanyang unang matagumpay na pangangaso. Bumalik siya sa kuweba at sinubukang gumawa ng apoy. Namoy ng lobo ang karne, agad na tuwang-tuwa. Maingat niyang pinili ang tamang lugar. Pagkatapos, pinunit ng bata ang isang piraso ng karne at nginuya ito. Mukhang naintindihan ng lobo ang ibig niyang sabihin. Tahimik na nanonood, ang batang lalaki ay patuloy na gumagawa ng apoy. Sa wakas ay lumitaw ang apoy. Matapos ang isang buong araw na pagsisikap, sa wakas ay nakain na niya ang inihaw na kuneho. Nakakaawa ang itsura ng lobo sa tabi niya. Malinaw na gusto rin nito. Sinabi ito ng bata, kung gusto mo ng karne kailangan mong sundin ang aking mga patakaran. Nagulat siya nang ibinaba ng lobo ang ulo nito. Hinagisan ito ng bata ng karne. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting gumaling ang paa ng bata. Siya at ang lobo ay sabay na umalis sa daan pauwi.